po yung pare, Katoliko ho ako kahit ilihis nila ang flood control, wag ho tayong pumayag at hindi dapat malihis. Kahit ilihis nila ang issue ng flood control, wag ho tayong pumayag at hindi dapat malihis. Ang korupsyon, ang gawing ingay ang demanda kay VP, kahit ilihis nila ang issue ng flood control and corruption at gawing ingay ang demanda kay VP Inday, hindi na naniniwala ang tao dahil masyado ng halata. Agree. They did not file cases against billions na ninakaw, kaya millions ang pilit na hinahanap. Kaya nga po yung pare, Katoliko ho ako yung pare na nakasuot pare pa kanina, yung Father Flaviano Villanueva ng SVD. Anong nangyari sa iyo, Padre? Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit? Sa gawa-gawa kaso at issue laban kay BP Inday, naggagalit-galitan ka? Tama yung sinabi ng iyong patron. Mahiya ka naman, ikaw ang dapat tamaan nun. Wala ka na sa ayos. And I have the right to speak dahil ako po ay bahagi ng komunidad ng Katoliko. At nagsuot pari ka pa, so may karapatan akong pumuna din sa iyo. Dahil ipokrito yung iyong pag-aakto kanina, na galit ka sa korupsyon, sinabi na ng COA na wala nga. Yung notice of disallowance is not equivalent to malversation. Yung notice of disallowance, ibig sabihin lamang kulang ka pa sa documentation. Ano ho ang ginawa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Di kinumpleto yung mga kulang na dokumento. Sa tanging OVP lamang ho ba ang nakakatanggap ng notice of disallowance? Hindi. Normal po iyan sa lahat ng tanggapan hanggang barangay level. Yung notice of disallowance, 5-5 po iyan pag ikay na sa gobyerno. Normal po iyan. Ang abnormal, pag hindi mo kayang tupdin yung kaukulang documentation na hinihingi ng Commission on Audit. Yon ang problema ngayon ng mga sangkot that goes all the way to the top dito sa Flood Control Fund anomaly, sa Flood Control Ghost Projects at yung substandard na flood control or flood mitigation projects. Si Emmanuel Fillartos, attorney, hindi na kaya ng Filipino ang 3 taon pa ni Bonget. Kaya nga po ang ating panawagan, mag-resign ka na. Maawa ka sa Pilipino, take the high road, magsakripisyo ka, kesa naman yung mga matagal nang nagsasakripisyong Pilipino na umasa sana sa iyong matinong liderato ang araw-araw mong binibigo hanggat ikaw ang nariyaan sa Office of the President. At kinakailangan na siyang magbitiw, mag-resign. Wala pong sedition dito. Ulitin ko, wala pong sedition dito. Nakaukit po iyon sa ating Article 7 ng Saligang Batas. Sabi ko nga nung huli nating diskurso, hindi ba? There are 4 recognized method or mode for creating a vacancy in the Office of the President. Permanent disability, death, removal from office, malawak po ibig sabihin nun removal from office at resignation. Kung merong probisyon sa ating saligang batas, ibig sabihin ito ay lawful, ito ay constitutional. No? Bagsak na po lahat piso natin. Ekonomiya, stock market, walang investor, wala na ring turista. I fully agree with you, Emmanuel Fillartos. Basahin ko pa po yung iba, iba pa yung nandirito, para maging interactive. Sapagkat, ulitin ko, ang ating pong layunin, kitang-kita na natin pag mag-weekend po, maglalabas sila ng maling naratibo para po yun ang pag-usapan ng mga pamilya over the weekend, ng mga barkadahan, ng mga grupo ng kooperatiba, sa barangay level, sa terminal ng jeep,
ng taxi, ng bus, ng tricycle, ng padyak, yung ating mga kapatid na magsasaka, yung mga mangingisda, ito po'y itutuwid natin, yung maling naratibo. Ginagamit po nila ang mga maling storya, ginagamit po nilang pantakip si Inday sa issue po ng kanilang korupsyon, drug addiction, at incompetence, at bagsak na ekonomiya. Si Noel Torrefiel, Israel, watching from Duncan, BC, Canada. Si Hener Gallego ng Guimaras. Hi, Hener. Kay Saville Pio 393, thank you for doing this. Thank you also for following ito pong page. Kaya ako po ginagawa ito para sa inyo. Dahil kahit saan po ako magpunta, ang dami nagsasabi, ituloy mo kung pwedeng araw-araw. Hindi ko po talaga kayang araw-araw. Sisikapin ko pong maging madalas. But I will not promise you something that I personally think and believe will not be able to fulfill or deliver. And one of which is to do this live every day sapagkat meron din po tayong mga professional at personal obligation na kinakailangan nating harapin. Si at Shoni Havillana, Attorney Vic, wala na talaga mag-invest sa Philippines kasi worldwide na ang issue ng korupsyon. Nakakaya na po ang sitwasyon natin ngayon. Si Floral Scent 76. Attorney Vic, laban po from Hong Kong. Thank you, Floral Scent 76. Si Elisa Orevillo ng Barcelona, Spain. Kaylin Agustin, OFW Brunei. Si Julian World, ipokrito ang paring yan. Yan din yung pari na umamin na 15 years siyang nagda-drugs. Ganun ba? Dati pala siyang drug addict. At least siguro nahintunan niya yung kaganyang paggamit ng droga kung atin siyang paniniwalaan. But based kay Julian World, ipokrito ang paring yan. Yun din ang pari na umamin na 15 taon siyang nag-drugs. Naging drug addict. Maraming salamat sa information. So ito nga po, yung December 15, ano yung significance? Ano yung relevance? Ano yung kahulugan? Bakit kinakailangan nilang ilihis ang ating atensyon, ang inyong atensyon sa December 15, sa darating na Lunes na po iyan? Let me refresh your memories. Dahil marami po kayo, meron po tayong 1,000, almost 1,800 live viewers. Let me refresh your memory, ladies and gentlemen. Hindi ba sinabi mismo ni Bongbong Marcos, by December 15, may makukulong, may kakasuhan, meron na kung ano-ano. Hindi po magaganap yan. Hindi po magaganap yan. Sa Lunes na po ang December 15. At bago magkasingilan, kinakailangan nila ng pamatay sunog. Sino yung pamatay sunog? Walang iba kundi si VP Inday Sara Duterte. Bakit? Higit na malaking istorya po, anything about VP Inday, anything about Dutertes, kay Pangulong Duterte, mapa kay VP Inday, mapa kay Congressman Pulong, mapa kay Mayor Baste Duterte na ating kaibigan, kahit siguro kay Kitty Duterte. Basta't Duterte, higit na malaking istorya kesa sa kanila, kesa sa kasalukuyang administrasyon. Bakit? Kagaya po kung paano nila pinabagsak ang ating ekonomiya, ganun din po salat bangkarote ang approval at acceptance rating ni Bongbong Marcos. Di ba yung survey nung huli, hindi ko alam kung nag-erase na ako eh. Yung papakita ko sa inyo, meron po akong kinonsulta dahil nga iba-iba, tila iba-iba yung interpretation at pagbabasa ng resulta ng survey na ito. Ito, yung pinakita ko last time. Dito pa. Ito. Dito, ang nagsasabing siya ay mahusay, sama na puro na yung lubos na mahusay at mahusay lang, ay 21%. Ang hindi sigurado ay 32%. At ang lubos na hindi mahusay, yung nagsasabing lubos na hindi mahusay,
si Bongbong Marcos sa kanyang pamamalakad sa ating gobyerno. Kasama na po dyan yung lubos na hindi mahusay at yung hindi mahusay. 47%. May nagsasabi na ang kanyang net approval base dito sa performance assessment of Bongbong Marcos Jr. ay 21%. Meron man nung sasabing hindi pwedeng 21. Kasi 47% yung hindi sang-ayon na nagsasabing hindi mahusay ang kanyang pamamalakad. At yung iba, pag binabasa po yan, at ganun din ang aking pagbasa. Hindi po ito pagbasa nung nag-survey na kumpanya, yung WR numero Philippines Public something. No? Yung 47 po ang disgustado eh. 21% lamang ang sang-ayon. Pag binasa mo po yan, matitira sa kanya negative 26%. Yan po ang kanyang performance assessment ng mamamayang Pilipino, negative 26%. Lalabas pa ngayon, siguro by now umikot na po yung projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas mismo. Sa fourth quarter, ang ating GDP, yung projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay 3.8% na lamang. Yan po ang projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Masama po iyan, madilim na larawan po ng pagsasalarawan po ng ating ekonomiya. Balik po tayo sa pantakip si VP Inday. Saan? Dito sa sumasadsad nating patuloy na ekonomiya at hindi ko po nakonsulta yung ating mga nasa banking industry. Hindi ko po natitiyak magkano nagsara ngayon.